Tignan mo ang view. Grabe ang fog mga tol. Ang masarap umakyat ngayon sa bundok. Akyat tayo ng bundok. Kamusta? Nilabas na ang Honda Navi sa Pilipinas. Sobrang mura ng presyo in fairness. Nasa 55,000 pesos ang introductory price ngayon ng Honda Navi. Dito sobrang mahal niyan. Parang mga nasa $2,000 ang isang Honda Navi. Mahal dito sa Amerika. Tapos may mga taxes and fees pa yan. May mga dealer markup pa yan, ganon. Kaya sa Pilipinas sobrang mura na yan. 55,000. Meron ka ng Honda na motor, scooter, yun nga lang karburador pa, at 110cc lang. Pero hindi na masama. Mas mura pa rin siya sa mga e-bike na available ngayon sa market. Pero itong Honda Navi na to ay scooter. Pwede mong dalhin talaga sa kalsada. Yun nga lang, medyo mahina, 110cc. Pero pwede na sa mga city riding. Sobrang sulit na yan sa presyo niya. Sa presyo niya na 55,000 introductory price, sobrang sulit na yung Honda Navi na yan. Tsaka sa looks pa lang, di ba? Hindi siya mukhang scooter. Sa itsura pa lang, hindi siya mukhang scooter. Kasi ang forma niya, di ba? Parang may mga fairings. Kasi di ba sa itsura pa lang, parang, ayan, maporma siya, mukhang underbone na motor. Mukhang underbone na motor eh. Pero sa loob, scooter pala. Ang ganda, ang ganda. Alam ko analog panel pa yan siya eh. Pero hindi mo naman kailangan ng digital nun. Tsaka lalong mas magmamahal yung presyo kung gagawin mo pa siyang digital. Kaya mas okay na rin. Ang ganda ng mga kulay niya. Alam ko may puti, may pula, may green, may itim ba? Tsaka alam ko very customizable siya. Feeling ko sa Philippine market papatok yung Honda Navi na yan. Una, presyo, mura. Tapos new rider friendly siya. Friendly siya sa mga new rider kasi hindi naman siya ganun kataasan. Hindi rin naman siya ganun kababaan, pero saktong-sakto lang talaga. Kumpara mo sa mga underbone na may matataas na mga seat height. Tapos syempre overwhelming yung power niya sa mga baguhan, ganun. Pero dito sa Honda Navi, tingin ko maraming matutuwang new riders dito. Maraming gaganahan mag-rides dahil sa bagong motor ng Honda na nilabas sa Pilipinas. And ikot-ikot lang naman ako dito dahil syempre linggo gusto kong mag-rides. Wala naman tayo masyadong ginagawa sa bahay. Tapos na rin naman tayo maglinis.
So dito ako lagi pumupunta pagka trip mo lang mag motor. Hindi ko alam kung pwede ako pumasok dyan eh. Wala naman din tayong gagawin dyan sa taas. Okay, so ito yung view. Napakaganda. Relax lang. Hindi ko alam kung pwede ako pumasok dyan sa loob. Baka mamaya mapatawag pa ako ng pulis. Main entrance. Enter here for Goshala. Oh, so parang Indian siya. Indian temple, ganon.